lang ko. Wala akong magagawa kung wala sa'yo. Akala ko nang dati ako'y nag-iisa. Yung pala pag nandiyan ka ako'y sasaya. Hindi mo ba naririnig ang aking sinasabi? Ang aking Yesu Cristo ay may ngiti sa labi. Walang kasing tahimik ang magiging buhay mo. Diyos ang aking dahilan sa Facebook na nga ba? Wala akong magagawa, oh Jesus, kung ikaw sa akin wala. Lahat ng pangako mo, lahat ng pangako mo, lahat ng pangako mo, kaya mong gawin para sa'kin. Humihingi, naghahanap, kung makatok sa'yo o dinggin mo, Panginoon. Pagsamo ko sa'yo, pagkat tanging ikaw nakakaalam. Kami na iyong lalang, pangako mo ay kailangan. Dinggin mo ang sabi ng Diyos. Totoo ang aking sinabi, lahat ng pangako ko. Hindi ko kayo iiwan hanggang sa wakas ng mundo. Hindi ako magbabago, ako'y laging tapat sa inyo, mula noon hanggang ngayon, magpakailan pa man. Naghihintay, umaasa sa katugunan mo. Hingapin mo kami ngayon, daing namin sa'yo, pagkat tanging ikaw makakagawa. Mga kamangha-mangha at pagbabago sa aming buhay. Dinggin mo ang sabi ng Diyos. Totoo ang aking sinabi, lahat ng pangako ko. Hindi ko kayo iiwan hanggang sa wakas ng mundo. Hindi ako magbabago, ako'y laging tapat sa inyo, mula noon hanggang ngayon, magpakailan pa man. Di ko naisang mapahamak ka, hindi ko naisang maghirap ka. Dakila ang pag-ibig, inialay ko sa'yo, sa'yo. Totoong aking sinabi, lahat ng pangako ko. Hindi ko kayo iiwan hanggang sa wakas ng mundo. Hindi ako magbabago, ako'y laging tapat sa inyo, mula noon hanggang ngayon. Totoong aking sinabi, lahat ng
Ang pinakamagandang manahin mo yung kalikasan ng ating Panginoon, di ba? Yung kayamanan ni Lord na binigay sa iyo, yung katangian niya, yung tapang nasa iyo. Yun, mayaman tayo sa ganon. Ano man ang dinadanas mo ngayon? Ano man ang kabigatan dinadanas mo? Ano man ang nararanasan mo at na-experience mo sa ngayon? Huwag kang matakot. Nasa kamay ka ng shepherd. Huwag kang matakot dahil very gentle ang shepherd natin. Huwag kang matakot dahil mabait ang shepherd natin. Madadama mo yung kamay niya kung paano kayo iaahon ng Lord. Diyan sa kinalalagyan mo, paano kang aalisin ng Lord sa yung kinalalagyan para malaman mo na may shepherd na nagmamahal sa iyo. Meron siyang very gentle shepherd na nagmamahal po sa atin. Pagka nakiki-unite tayo sa church, dadaloy sa atin yung dew ng Mount Hermon. Paababa po yung dew na yan, yung blessing na yan. Uutusan ng Lord bumaba sa atin pag nakikiisa tayo. Kaya wag po nating i-ignore ang unity. Kaya dapat no complaining, no question ka pa. Dapat maging humble tayo, maging yielding tayo. Wag pa tayong mas marunong pa sa namumuno dito. When Jesus was in front of the crowd and the people were saying, "Crucify him! Crucify him!" Jesus said, buhay pa siya noon, "Father, forgive them." Request denied. Pero pagdating sa Acts 2:38, magsisi kayo sa ginawa nyo. Kaya hindi po pwede yung automatic forgiveness. Daan po tayo talaga sa pagsisisi. Hihingi po tayo talaga ng tawad sa Diyos una, pangalawa sa tao, kung may tao pong involved. Sa dumating ang salita ng Diyos po sa atin, yan na po mismo ang Diyos. Through the Word of God, nalalaman po natin yung lahat na nangyayari at kung bakit po nagkakaroon po ng maraming problema ang tao. At kung ano po ang solusyon sa bawat problema po natin, yung mga hinaharap po natin, that is through the Word of God. Purihin po ang Diyos. Magandang araw po sa inyong lahat. Kasama po natin ang mga brethren natin na nasa center stage ng Star Mall. At sa lahat po ng mga kapatiran natin nasa Luzon, Visayas, Mindanao. At sa mga international churches natin. Nagayon din po sa inyong lahat na naka-tune in at makigisang maghandog sa ating Diyos na buhay. Para po sa pagsamba, pasasalamat at sa pagdinig sa kanyang dakilang kalooban. Welcome po sa Friends Again ng Jesus Christ. To God be the glory. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Isa pong napakagandang bagay na makasama ko kayong muli sa paglilingkod sa ating Diyos sa pamamagitan po ng worship, pakikinig ng kanyang salita. Kamustahin mo muna yung nasa likod mo. Sabi mo, kamusta ka na? Sabi mo, mabuti naman. Alright? Talaga pong ngayon po amoy na natin na malapit na babalik si Lord. Pero sabi nga, bago bumalik si Lord, magaganap muna yung rapture. Kaya patuloy po tayong gusto natin na talagang malugod natin ang ating Panginoon. Di po ba? Kaya tayo nandirito. Sabi mo sa katabi mo, kaya ako nandirito.
Kasi pag tayo po'y dumadalo sa gawain ng Diyos, gusto natin na bigyan ng kaluguran ng ating Panginoon, na maipakita sa Kanya na tayo nakikisa sa Kanyang gawain. Praise God. Alright, bago po tayo magsimula, magbasa po muna tayo ng ilang talata sa Biblia. Sa Hebrew chapter 13, verses 12 to 15. Therefore, Jesus also, that He might sanctify the people with His own blood, suffered outside the gate. Therefore, let us go forth to Him outside the camp, bearing His reproach. For here we have no continuing city, but we seek the one to come. Therefore, by Him, let us continually offer the sacrifice of praise to God, that is the fruit of our lips, giving thanks to His name. Amen. Purihin po ang ating Diyos dahil daw nga po, napakalaki po ng hirap ng ating Panginoon na kung saan sinakripisyo niya ang kanyang dugo at doon daw po siya sa labas ng camp. Ika nga ay pinatay para po ialay lamang ang kanya pong sakdal na mahal na dugo para i-sanctify lang niya ang lahat po ng maniniwala sa kanya. Kaya sabi, kinakailangan naman na tayo po'y makihati sa kanya po mga paghihirap, sa paanong paraan. I-share natin ang Word of God at lagi po natin siyang papupurihan. Sacrifice of our praise at yung ating mga labi, laging nagpapasalamat sa ating Diyos ng buhay. Bakit tayo dapat laging nagpapasalamat? Naku, kung wala po yung kanyang dugo, hindi po tayo magkakaroon ng kanyang kaligtasan. Amen? Iyuko po natin ang ating mga ulo. Let us pray. Dakilang Ama, maraming salamat po sapagkat tunay naman naalala po namin kung paano mong hinandog ang sarili mo na sa pamamagitan ng iyong dugo ay tinubos mo ang aming mga kasalanan. Salamat po sa dinami-dami ng tao ay isa po kami sa pinili mo na mabahirang ng iyong banal na dugo. Kaya naman wala po kami talagang malay gawin kundi ang patuloy ka namin pasalamatan, papurihan. Yan lamang po ang aming magagawa, Panginoon. Sampu ng pagdinig sa iyong dakilang kalooban. Ngayon naman, hinihiling po namin na yun at mong iyong mapagpalang kamay sa bawat isa sa amin at basbasa mo po kami. Dalangin namin na bumaba ang Espiritu Santo, Lord God. Pagpalain mo po ang gawain ito, O Diyos, na walang layunin kundi ang kayo po ay maparangalan. Basbasa mo rin mga singers, mga musicians at lahat po, Panginoon, na naging kasangkapan mo upang maging posible ang gawain na ito. Higit sa lahat ang aming beloved Bishop na lagi mo rin ginagamit para po at kami po ay turuan at pakainin ng salita ng Diyos. Tulungan mo na sa pagtitipon namin na to ay patuloy namin madama ang iyong napakalaking pag-ibig, ang kalakasan mo, ang ibigay mo po sa bawat isa. Sa iyo po lahat ng kapurihan. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Put our trust in you, Jesus. That help is on the way. And we will praise you. Hallelujah, Jesus. Come on, church. Oh, praise you, Jesus. Are you waiting for a miracle when you pray in Jesus' name? Just remember, He's faithful. He will never, ever change. Are you restless, being shaken, and you start to doubt if He can? Just remember what He did before. He can do it all over again. Sing those away. Those who wait upon the Lord shall renew their strength. Yes, Lord. The answer to your prayer is on the way. My God is on time, He's never late, never too early. I believe He is all powerful, merciful, He's almighty. So I shouldn't worry. Walk by faith. Walk by faith, 'cause God is never late. We believe you, Lord. Sing like you're waiting. Are you waiting for a miracle when you pray in Jesus' name? Just remember, He's faithful. He will never, ever change.
upon the Lord shall renew their strength. The answer to your prayer is on the way. Yeah. My God is on time, is never late, never too early. I believe He is all powerful, merciful, He is almighty. So why should you worry? Walk by faith, 'cause God is never late. You are on time, Lord. Perfect time, Jesus. Believe you, Lord. And those who wait upon the Lord shall renew their strength. The answer to your prayer is on the way. We believe you, Lord. My God is on time. He's never late, never too early. I believe He is all powerful, merciful, He is almighty. So why should you worry? Walk by faith, 'cause God is never late. On time, He's never late, never too early. I believe He is all powerful, merciful, He is almighty. So why should you worry? Walk by faith, 'cause God is never late. 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 Our full trust is in you, Lord. God is never late. Whoa. Hey. God is never late. Aren't we here to tell the world that Jesus lives? Yes! Don't wanna stand here and shout your praise and walk away and forget your name. I stand for you if that's all I do, 'cause there is none that compares to you. 'Cause all I want in this lifetime is you. And all I want in this whole world is you. Tell the world that Jesus lives. Tell the world that, tell the world that, tell the world that He died for them. Tell the world that He lives again. That's right. No longer I, but Christ in me. 'Cause it's the truth that sets me free. How could this world be a better place? But by Thy mercy and by Thy grace. 'Cause all I want in this lifetime is you. And all I want in this whole world is you, you, yeah. Tell the world that Jesus lives. Tell the world that, tell the world that, tell the world that He died for them. Tell the world that He lives again. Tell the world that Jesus lives. Tell the world that, tell the world that, tell the world that He died for them. Tell the world that He lives again. Come on, we'll tell the world about you. Come on, we'll tell the world about you. That's right. Come on, we'll tell the world about you. Come on, we'll tell the world about you. Tell the world. Yeah. Come on, we'll tell the world. We'll tell the world about you. Tell the world. Tell the world that Jesus lives. Tell the world that. Yeah. Tell the world that.
Lord, you found me, you healed me, you called me from the grave. You gave me your real love. I thank you, Jesus. You washed my sins away. Now I am living, I've been forgiven. You came and set me free. That's what your mercy did for me. You gave me beauty from my guilty stains. And now I'm living day to day by His grace. So excuse me if I can't contain my praise. Lord, I know that I've been saved. Lord, you found me, you healed me, you called me from the grave. You gave me your real love. I thank you, Jesus. You washed my sins away. Now I am living, I've been forgiven. You came and set me free. That's what your mercy did for me. Every morning, mercy will restore me. I will proclaim, even if the world should fall before me. I will proclaim. Lord, you found me, you healed me, you called me from the grave. You gave me your real love. I thank you, Jesus. You washed my sins away. Now I am living, I've been forgiven. You came and set me free. That's what your mercy did for me. Every morning, mercy will restore me. I will proclaim, even if the world should fall before me. I will proclaim. Lord, you found me, you healed me, you called me from the grave. You gave me your real love. I thank you, Jesus. You washed my sins away. Now I am living, I've been forgiven. You came and set me free. That's what your mercy did for me. That's what your mercy did for me. I'm so thankful. That's what your mercy did for me. During my stay, that's what your mercy did for me. That's what your mercy did for me. Oh, praise the Lord. Praise the God of heavens for His mercies. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang Diyos sa bawat araw na pagbukas sa ating mga mata, sa pagbubukang liwayway, mga kapatid. Tuwing nakikita natin sumisikat ang araw, alalahanin natin, ganyan mahabagin ang ating Panginoon. Ang sabi nga, mga kapatid, every morning it is new. Every morning hindi nabibilasa ang habag ng Diyos sa lahat ng mga may takot sa Kanya, sa lahat ng mga nagmamahal sa Kanya. Every morning, buhay na buhay ang kahabagan ng Diyos. Alam niyo po, mga kapatid, paminsan we feel so just dark and gloomy, and sometimes hope is nowhere to be found. Pero tumingala kayo. Sundan ninyo
Yung pagsikat ng araw. Alam niyo po, ang mararamdaman niyo kaagad, pag-asa. Pag-asa. Mararamdaman niyo po mga kapatid, yung pagmamahal ng Diyos, steady. Steady, stable, because God's love is our stability. Tumingala tayo sa langit, makikita natin ang ulap. Makikita natin kung paano ginabayan ng Diyos ang kanyang mga anak, ang mga Israelites in the wilderness sa pamamagitan ng ulap. Tuwing makikita niyo ang ulap gumagalaw, alalahanin niyo. Nung panahon nila Moses, nangungusap ang Diyos sa pamamagitan ng ulap. Pag nakikita niyo, buhay pa at gumagalaw yan, andyan, nakakubaba ulit, parang kumot. Ang pag-asa, ang habag ng Panginoon, ang pag-ibig ng Diyos, katulad ng kanyang habag, wala pong sukat. Walang sukat. Walang kayang sumukat, palalim, palapad, pataas. Because the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end, and they are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Steadfast. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. 'Cause they are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness.
Purihin ka, Diyos. Purihin ka, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sapagkat muli mo pinadama sa amin ay iyong pag-ibig, O Diyos. Muli mo pinadama na ikaw ay nandirito at kasama ka namin, Panginoon. Muli mo pinadama na di mo kami iniiwanan minsan man, Panginoon. Kaya marami po salamat, O Diyos, sapagkat sa ngayon ay nakatitiyak kami, O Lord, na ano man ang mangyari sa amin ay ikaw ay kasama namin, Diyos. At pagkasama ka namin, Lord, wala kami dapat ipag-alala, Panginoon. Wala kami dapat ikatakot, O Diyos, sapagkat ikaw, Panginoon, ang aming pag-asa, Ama. Maraming salamat, Panginoon, sa isa pang pagkakataon binibigay mo sa amin sa ngayon, Lord, na muli mag-aaral ng salita. Kaya tulutan mo, Lord, ang bawat salita mo sa araw na ito ay tumimo sa aming puso at isipan, O Lord. At hindi lamang namin pakinggan, O Diyos, kundi ito ay sa gawa namin, Lord. Para na sa ganoon, Lord, makita muli namin ang iyong power, Panginoon, ang authority, Panginoon, na iyong salita, Ama. Buksan mo puso at isipan namin, O Lord, para malayang pumasok sa aming puso ang iyong salita. At tuloy mo ito'y lumago sa aming puso, O Lord, at mamunga na malakas na pananampalataya. Anoint mo yung lingkod, O Diyos, gandin lahat na makikinig sa habang ito. Salamat po na marami, Lord. And this we ask in Jesus' name. Amen and amen. The book of Ruth, chapter 1, beginning from verses 1 to 5. Now it came to pass in the days when the judges ruled that there was a famine in the land. And a certain man of Bethlehem, Judah, went to dwell in the country of Moab, and his wife and his 2 sons. Then the name of the man was Elimelech, and the name of his wife was Naomi. And the names of his 2 sons were Mahlon and Chilion, Ephrathites of Bethlehem, Judah, and they went to the country of Moab and remained there. Then Elimelech, Naomi's husband, died, and she was left and her 2 sons. And now they took wives of the women of Moab. The name of the one was Orpah, and the name of the other Ruth, and they dwelt there about 10 years. Then both Mahlon and Chilion also died, so the woman survived her 2 sons and her husband. And may the Lord bless the scriptures that we have read. You may all be seated, please. Our subject today is entitled, Follow Your Hope, Not Your Fear. Okay, now today, we're going to study about Ruth. And I believe that the author of this book was possibly Samuel. Now, during that time, Israel was ruled by judges. And a certain man named Elimelech and his wife was Naomi, and with their 2 sons went to Moab, because there was a great famine in their land. Now, Moab was an enemy of Israel. Kasi po pag sinabing Moab, yan po galing sa lahi po ni Lot. Yung kanyang panganay na anak, nilasing siya, tinabahan siya. Ang pinangalan po sa anak ay Moab, kayong po mga Moabites. Yun naman po batang kapatid niya, nilasing din yung kanyang tatay si Lot, tinabihan siya, at yung inanak po niya, ang lahi naman ng Ammonites. At yan dalawang yan ay mahigpit na kalaban po ng Israel. However, their 2 sons married Moabites who were Orpah and Ruth. So kahit sabihin natin sila Moabites na pangasawa ng anak nila, yung dalawang Moabites na si Orpah at si Ruth. But somewhere along the way, so ibig sabihin maganda ang naging pagsasama nila. Sila mag-anak po, may pera sila, may bukirin sila, at maginhawa ang buhay nila. At sabihin natin na yun ang buhay na hinahanap ng maraming pamilya. Kaya ayos ang buhay nila at hindi nila akalain na magkakaroon sila ng disaster sa kanilang buhay na hindi nila malilimutan. Sapagkat noong oras na yun, masaya sila at malaking kinikita nila
At lahat siguro ng kanilang kailangan ay nabibili nila. But then somewhere along the way, Elimelech, the husband of Naomi, died. Yung pinakatatay po ay namatay. At sabihin na natin ang isa sa pinakamatindi po sa pamilya pag namatay, ang padre de pamilya. Sapagkat pag yun na namatay po, madalas po, yung sinasabing pinakahaligi ng tahanan ay madalas ay hindi bumabagsak yung pamilya, maliban na lang doon sa iba na yung nanay ay marunong magdala ng pamilya, nakakasurvive po sila at nagiging maayos ang buhay nila. But basically, pag ang ama namatay po ay pinanghihinaan ng loob, yung asawa pinanghihinaan ng loob, pati yung kanyang mga anak. At yung parting yun, siguro kahit paano nakasurvive pa rin sila dahil may dalawang anak pa siya, si Malon at saka si Kilyon, at yung asawa nila ay siguro yun na nagtrabaho doon sa Bukirin. Pero hindi nagtagal po ay namatay din yung pong hindi ko alam sino sa dalawa na una, yung asawa ni Ruth. Maaring asawa ni Ruth ang unang namatay. Kaya doon sa parting yung maaring si Orpa, yung pumbuhay pa asawa, ay medyo nagkakaroon na siya ng katanungan sa kanyang kaisipan. Kasi yung kanyang biyanan namatay, pagkatapos ito naman yung kanyang bayaw namatay, at sumunod yung asawa naman niya ang namatay. So, tatlong sunod-sunod yung namatay kay Naomi, na sabihin natin na hindi basta-basta po at mabigat na problema po yun. Maybe the reason, because they married a Moabite, maybe. Hindi ako sigurado po. And he is the enemy of Israel. Maaring yun ang reason. Pero ang gusto ko i-point out sa inyo ay kung gaano kasakit kay Naomi yung sunod-sunod na pagkamatay ng kanyang mga mahal sa buhay. Mabigat po yun, napakabigat. Aminin natin sa lahat ng pagsubok ng bibigat, hindi ang pera, hindi sa emotion, kundi yung mamatayan ka ng mahal sa buhay. Matindi po yun. Alam ko po, talaga na napakatindi po. Sapagkat doon sa bagay, makita natin ang father ko po namatay at ako'y nasaktan po nung mamatay siya. Lalo na po pag yung talagang anak mo, asawa mo namatay, talagang mas matindi po pagka gano'n. Pero bukod doon ay walang iniwan na kabuhayan sa kanya si Elimelech, bagkos nakasanla pa yung bukid na sinasaka nila. Sa kanila yung bukid pero sinanla ni Elimelech dahil siguro nga kinapos sila o yung anak na nagsanla, maaaring lumamatay yung ama, sinanla ng anak. Kaya walang-wala talaga po si Ruth. Sa madalas sabi talagang wala. As in wala. Kasi sinabi ni Ruth sa 1:21, I went out full. Umalis ako ng punong-puno ni pera and the Lord has brought me home again empty. Pero pinabalik ako, walang-wala ako. Why do you call me Naomi since the Lord has testified against me and the Almighty has afflicted me? So in other words, talaga siya mismo nagsabi na wala siya talaga, wala nang natira sa kanya. Kaya naging decision niya ay itaboy yung kanyang mga manugang sa Ruth 1:6-10. And then she arose with her daughter-in-law that she might return from their country Moab. Uwi na kayo sa bayan ninyo. For she had heard in the country of Moab that the Lord had visited His people by giving them bread. Bumisita ron sa Moab ang Diyos at binigyan sila ng bread. Well, actually, iba sinasabi literal bread, pero kung titignan natin ito ay, pag sinabing bread noon ay rain ang pinadala sa kanila. Kasi kanya may famine ay wala pong ulan, kaya pinadalan sila ng ulan. Yun naman ang interpretation ng iba po. Now, sa parte ng kahit sa alin sa dalawa, bread pa rin ang tuloy niyan. Therefore, she went out from the place where she was and her two daughters-in-law with her, and they went on the way to return to the land of Judah. And Naomi said to her two daughters-in-law, Go, return each to her mother's house. Umuwi na kayo sa nanay ninyo. The Lord deal kindly with you as you have dealt with the dead and with me. Maganda pinakita nyo sa asawa ninyo, pati sa akin, kaya uwi na kayo. The Lord grant that you may find rest each in the house of her husband. So she kissed them and they lifted up their voices and wept. Iyakan sila. Pagkatapos ng iyakan blues, eto na naman. And they said to her, Surely we will return with you to your people. Hindi ka namin iiwan. Yun ang sabi nung dalawa na una. Hindi ka namin iiwan. Sasama kami sa iyo. Oh, maganda. But Naomi said, Turn back, my daughters. Wag na. Why will you go with me? Are there still sons in my womb that they may be your husband? Wala naman ako anak na para mapangasawa ninyo. Turn your back. Sige na, pumunta na kayo. Matanda na ako masyado para mag-asawa pa ako. At kung sakali mag-asawa ako at magkaanak ako, abay, iintayin niyo pa ba yung anak ko na lumaki para mapangasawa ninyo? Yun ang sabi niya. Would you wait for them till they were grown? Would you restrain yourself from having husbands? No, my daughters.
For it grieves me very much for your sakes that the hand of the Lord has gone out against me, against sa akin ang kamay ng Diyos. So in other words, diniscourage na niya yung dalawa. Sige na, umuwi na kayo. Doon na kayo sa Moab na kayo, meron tinapay doon, may mabibili doon, at wala nang tagutom doon. Kaya doon na kayo kaysa sumama kayo sa akin. Unfair masyado pag sumama kayo sa akin. So siya na mismo nagtataboy. Pero ang nangyari, result, sa next verse. And then they lifted up their voices and wept again. And Orpah kissed her mother. This is the kiss of goodbye. Yung po kay Orpah. Siguro naisip niya, tama ka. Paano ko sasama siya, magugutom ako? Sigurado yun. Sa amin meron. Doon sa Moab meron. Although alam niya, nasa Moab ang Diyos doon ay si Chemos. Si Chemos po ay doon sila nag-aalay na anak nila, pinapatay, inaalay po. Mas pinili po niya yun. Naman sabi. So Orpah kissed her mother-in-law, but Ruth clung to her. Ibig sabihin, imbis na umalis si Orpah, nag-isip siya, inisip niya maigi siguro, pagkatapos na makita niya, oops, nakakatakot tong sa kalagayan ng biyanang ko, sibat na siya, umalis na siya. Now, ang sumunod ay itong si Ruth naman, ang ginawa, imbis na umalis ay kumapit pa siya sa kanyang biyanan, kumapit siya. Ngayon, sa verse 15, ang sabi gano'n, and she said, look, yung sister-in-law, bilas mo, ayun na, has gone back to her people and to her gods. Return after your sister-in-law. Sumunod ka na sa kanya para sigurado may pagkain ka. Yun ang sabi niya. Verse 16. But Ruth said, entreat me not to leave you. Huwag mo kong pilitin iwan kita or to turn back from following after you. For where you go, I will go. And where you lodge, I will lodge. Your people shall be my people and your God, my God. Next. Where you die, I will die, and there I will be buried. The Lord do sought to me, and more also, if anything but death parts you and me. Now, ang tanong, bakit ganun na lang ang kapit ni Ruth doon kay Naomi? Now, sapagkat kay Ruth po, isa lang nasa mind niya. Follow your hope, not your fear. Makinig kayo, Mege. Follow your hope, not your fear. At yan ang problema na maraming mananampalataya, pati kayo nanonood sa television. Marami sa atin, ang sinusundan natin, yung kinatatakutan natin. Kung saan yung nakakatakot, kung ano yung nakakatakot sa buhay natin, doon tayo nakasunod. In the sense na pirmi natin, doon tayo nakatingin pirmi, yun ang iniisip natin pirmi, yun ang minameditate natin pirmi. Pag ganyan po, you are following your fears. Yung kinatatakutan mo, ang sinusundan mo. And basically, alam natin ang nangyayari pagka ganyan. Kaya sinasabi nila, bakit marami may sakit sa panahon ngayon? You know why? Kasi marami na anxiety. Bakit marami na anxiety? Marami hindi makatulog. Maraming kahit mga kabataan, hindi makatulog. Ang tanong, bakit? Ang sinusundan yung kinatatakutan. Paano ka makakatulog kung sinusundan mo yung inaalala mo pirme, yung kinatatakutan mo pirme? Hindi ka makakatulog. At pag nag-alala ka, sinabi ng Lord, sino makapagpapahaba ng buhay kahit isang araw lang pag ikaw ay pirming nag-aalala? Matthew chapter 6. So, ibig sabihin, alam ng Lord, pag nag-aalala ka, iigsim buhay mo, magkakasakit ka. Why? Kasi nga hihina yung system mo, saka iisip mo, saka worry mo. Ayaw ng ating Lord. At yun din ang dahilan. Marami sa atin dito alam ko, kahit hindi ka magsalita. Marami sa inyo hindi ka makatulog. Talaga hindi tayo makatulog. Nung maliban na lang talaga, may insomnia talaga. Pero naniniwala pa rin ako na kung ang mind natin ay malinis pag matutulog tayo at wala tayong iniisip na problema, tulog tayo agad. Si Pastora, ganyan po. Si Pastora, kausap ko eh. Ano ba nangyari kanina? Gano'n. Ay, oo nga. Yung dapat hindi niya ginawa. Yun na nga sinasabi ko. Natutulog na siya. Nagugulat ako, natutulog. Ako, ganun kabilisan to. Kaya naiinggit ako sa kanya. Sapagkat alam niyo sinasabi nga niya, kasi pagdating sa bahay, wala ako iniisip. Basta natutulog ko, iniisip ko, matutulog ako. Yun lang, ganun kasimple lang ang sinasabi niya. Kasi tinanong ko siya eh, ba't pandali mo makatulog? Wala, basta ako, pagka matutulog na, iniisip ko, matutulog na ako. Eh, paano yung mga problema mo? Ay, wala na yun, sabi ganun, matutulog ka eh. Ibig sabihin pala, bakit tama siya eh? Tama naman siya eh. Kanya ka nga humiga at gabi na para matulog. Eh bakit tayo humihiga at nag-iisip ka pa? Pagkagabi na, tumuntong na kahit mga 10, 11, eh matutulog ka na. Eh tayo hindi.
sige, tutulog na ako, tatanggalin ko sa isip ko. Aalisin mo naman eh. Ako nga kung ano-ano iniisip ko na, may bangka ako iniisip, may barko ko iniisip, para wala yung problema talaga. Bumabalik. Aalisin ko na naman. Mga tangke naman iniisipin ko, tangke, Garrett. Lalong gumulo lalo, kasi tangke iniisip ko. Naisip ko yung sa Palawan, maganda doon, nandun sa cave, pumasok doon. Tapos may mga bituin, nandun bituin. Pag gano'n ang bituin, nakakita ko mamukha ng demonyo naman ang pumasok sa isip ko. Ako ba't nagkakaganito? Ibig sabihin, yung mind mo talaga, istorbuhin ka talaga. Pag hindi mo na-control ang mind mo, istorbuhin ka talaga. Ang papasok yung kinatatakutan mo, yun na ipapasok sa'yo. Kung yung ayaw mo, kung yung nag-worry ka, yun na ipapasok sa mind mo. Ipipilit yun, sasalaksak sa isipan mo talaga. Yan nangyayari ngayon, sinusundan mo yung kinatatakutan mo. Ano resulta mo? Alam mo na. Marami sa atin dito kung saan nakatingin eh. Sa malaya nakatingin eh. Wala na, yung isip hindi malaman kung saan na eh. Ang tanong bakit? Na-anxiety na. Marami na anxiety. Ang babata, nakikita ko na anxiety. Nung araw po, natatandaan ko yan. Sabi ng tatay ko. Now, nung araw po, mga bago ma-anxiety, siguro mga 40 years old, 45 years, yun, na-anxiety sila, o 35. Ngayon, hindi. Teenagers na-anxiety. Imagine that. Ibig sabihin, teenagers, nag-iisip na ng kinatatakutan nila. Yun ang ibig sabihin nun, na occupied ang mind talaga, kanya hindi siya makatulog. But not for Ruth. Hindi kay Ruth. Si Ruth kita niya at alam niya kung ano sitwasyon ni Naomi. Na yung kanyang biyanan ay bankrupt, yung kanyang biyanan wala ng pera, yung bukuri niya nakasanla pa, at wala talaga silang pangkain. In other words, kung isipin mo, kung susunod ka sa kanya, gutom talaga. Ang haharapin mo, pag sumunod ka sa kanya, magugutom ka. But for Ruth, hindi yan ang sinusundan ko sa iyo. Kundi yung kasama mo, Naomi, hindi yan. In Ruth 1:16, sinabi ko na kanina, your people shall be my people and your God. Your God, Naomi, your God. Yan ang sinusundan ko sa iyo. Hindi yung kinatatakutan sa iyo ni Orpah. Hindi yon. Hindi ang gutom mo. Hindi yung wala kang pera. Hindi wala kang asawa. Hindi wala ka talaga. Hindi yan ang sinusundan ko. Ang sinusundan ko yung kasama mo. Yung Diyos na nasa iyo. Yan ang sinusundan ko. Diyan ako sumusunod. Yun ang sinusundan niya. At alam niyo, sinabi niya sumunod. Ano sabi niya? The Lord do so to me. Pag sinabing do, gagawin ng Diyos sa kanya. Ano ibig sabihin no? Do so to me and more also, if anything but that parts you and me. Ibig sabihin, sinabi niya do, ang Diyos mo, itong gagawin sa akin. Kaya sinabing gagawin sa akin, naniniwala siya na yung Diyos ni Naomi ay buhay ang Diyos niya, kumikilos ang Diyos niya, at yun ang tutulong na makaahon silang dalawa. Kaya yun ang sinusundan niya dahil alam niya, yun lang ang pag-asa nilang magbiyanan. Yung pong Diyos na yun, na nasa kanya-kanya, yun ang sinusundan niya. Kay Naomi, hindi yung kanyang katayuan. But it was hard to figure out, aminin natin. Ang hirap makita ang Diyos kay Naomi. Ba't ko sinabi to? Si Orpah naniniwala ko. Siya mismo, tinignan niya nangyayari. Ano ito nangyayari sa buhay nito? Kala ko may Diyos to Naomi. Bakit namatay yung asawa niya? Hindi na naman katandaan. Bakit namatay yung asawa ni Ruth? At namatay pa yung asawa niya. Pati asawa ko namatay. Tatlo kami na, may Diyos ba to? Ano ba yung Diyos ito? Yan na tanong ngayon. Bakit ganun? Pagkatapos eto, yung namamatay yung asawa niya, ang iniwan siya, hirap na hirap, iniwan siya, may utang pa, iniwan siya, nakasanla pa yung buka niya. Ito ba may Diyos? Ayun tanong niya. Where is the God of Naomi? Nasa na ang God ni Naomi? Bakit hindi ko makita? And let's face the fact. Ganyan din ang sitwasyon ng maraming believers. Pag tayo po nandun sa bagay na medyo masitwasyon na sunod-sunod na nangyayari sa atin, parang hindi mo makita ang Lord. Parang hindi mo makita nasaan ang Diyos. Iniisip mo nasaan ang Lord. Ba't hindi kumikilos ang Lord? Ba't hindi kumikilos ang Diyos? Ako'y naglilingkod pa naman sa Kanya. Bakit ganito nangyayari sa akin? Alam ko maraming ganyan. Hindi mo sinasabi, pero sa mind mo nagtatanong ka. Pati kayo nanonood sa television, alam ko meron kayong ganyan. Iba sa inyo, may sakit ka ngayon. Saan yung healer? Akala ko ba may healer talaga? Nasaan yung healer? Naghahanap ka ng healer ngayon dahil hindi ka pa gumagaling. Yan din na nasa mind ni Orpah. Siguro kanya iniwan niya yung kanyang biyanan. At pumunta siya roon sa Moab. Kahit na Diyos niya sa kanila, doon siya nagpunta dahil may bread doon mga kapatid. Kaya sa patingan, naalala ko sa 2 Kings 7:1 and 2. Nagkaroon tagutompo sa Samaria. Sinabi ni Eliseo,
eto na, kasi kinakain nila yung anak nila sa gutom nila. Makinig kayo sa pinasasabi ni Yahweh, bukas sa ganitong oras, sa may pagpasok sa may area ay makakabili ka na ng 1 takal na pinong harina o 2 takal na sebada sa halagang 1 pirasong pilak. Meron na kayo mabibili. Sumigaw si Elisha, hoy! Bukas mga Israelita, may mabibili na kayo. Tapos nagutom ninyo. Sumagot yung opisyal. Sinabi ng opisyal na kanang kamay ng hari, hindi magkakatotoo yung sinasabi mo. Hindi totoo yan. Kahit pabuksan ni Yahweh ang mga bintana ng langit, wala yan. Sinabi naman ni Elisha, makikita mo ito, mangyayari bukas, ngunit hindi mo ito matitikman. Hindi mo masisi, opisyal. Ba't siya hindi naniwala? Paano mo sasabihin bukas may tinapay at ang Diyos, kikilos ang Diyos? Eh sila mismo yung mga Israelita, anak nila, kinakain na nila. Sa sobrang gutom, bakit pinabayaan ng Lord na kainin nila ng sarilang anak? Bakit pinabayaan ng Lord yung kalaban ng mga Syrian sa army, nasa labas, andon, ang sasarap ng pagkain, kumakain ng baka, kumakain ng tupa, kumakain lahat ng masasarap nasa kanila. Tapos yung anak ng Diyos, ang kinakain yung sarili lang anak. Nasaan ang Diyos? Yun ang tanong noon. Yun ang tanong ng opisyal sigurado. Alam niya may Diyos, pero nasaan? Sa oras ng pangailangan, nasaan ang Diyos? At yan ang sinasabi ko, ganoong klase ng pagsubok sa Diyos, madalas hindi kaya maintindihan na maraming believers. Marami po. Kaya't ang result, they follow their fears instead of following their hope. Hindi yun. Why? Yan ang tanong ngayon. Paano ngayon? Hindi nila makita ang Diyos sa oras ng pangailangan niya. Na sinasabi natin, hindi ba, call unto me and I will answer thee. Eh bakit hindi sumasagot ang Lord? Yan ang tanong ngayon. Mamaya po masasagot yan. But not with Ruth. Sa puso ni Ruth, sa pananaw po niya, Naomi, nasayo ang Diyos. Kaya kahit saan ka pumunta, kahit saan ka tumira, susunod ako sa iyo. Dahil alam ko, nasayo ang Diyos, nasayo pag-asa ko, nasayo ang Diyos, nasayo ang pag-asa ko, nasayo. Eh, hindi mo naman nakikita, Ruth. Yes, kahit hindi ko nakikita sa iyo, Naomi, ako naniniwala na sa iyo ang Diyos. Eh, naghihirap yan, nasa iyo ang Diyos. Halos pulubi na yan, nasa iyo ang Diyos. Wala na makain yan, nasa iyo ang Diyos. Ganun na nananampalataya. Yun ang naniniwala na nasa kanya ang pag-asa, na ang pag-asa nasa Diyos. Dahil kung naniniwala ka ang pag-asa nasa Diyos, hindi mo titignan yung nagugutom ka, hindi mo titignan yung may sakit ka, hindi mo titignan yung nararamdaman mo, ang titignan mo, ang Diyos ang pag-asa ko, 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 ang Diyos ang pag-asa ko. Everybody shout, praise the Lord. Ganun ang umaasa sa Diyos. Hindi tinitignan yung sitwasyon. Hindi tinitignan kung ano yung nangyayari sa paligid niya. Basta nasa may niya, alam ko, ang Diyos ang pag-asa ko. Alam ko, ang Diyos ay kikilos. Alam ko, ang Diyos ay buhay. Alam ko, nakikita ako ng Diyos. Alam ko, nakangiti lang ang Diyos sa akin. Tumechempo lang ang Diyos sa akin. At alam ko, ang Diyos ay kikilos sa akin. Dapat gano'n na nasa mind mo natin lahat. Tanong, paano sumunod si Ruth sa kanyang pag-asa? Paano siyang sumunod? Now, when they reached Bethlehem, nandun na sila, the place of birth of our Lord Jesus Christ. Sa Ruth 2, 1-3, the Bible says, isang araw sinabi ni Ruth kay Naomi, pupunta po ako sa bukid, mamumulot ng mga uhay na naiiwan ng mga gumagapas. Doon ako sa may likuran ng sinumang papayag. Saan ang pwesto niya? Sa likuran. Why? Susunod na naman siya. Yung mga gumagapas, ando sa harapan, siya nasa likod. Yung nahuhulog na uhay, yun ang pinupulot niya. Yun ang pinupulot niya. Yun ang pinupulot. Ano ibig sabihin nun? Ang umaasa sa Diyos at alam mong kikilos ang Lord, kahit saan ka ilagay ng Lord, kahit namumulot ka na lang nakakain mo, sige, diyan ka lang. Why? Basta nasa maya, ito ang pag-asa ko. Ito ang pag-asa ko. Dito ko kakain. Ito ang pag-asa ko. Yun na nasa may niya. Wala siyang pakialam kaya namumulot siya kaya no. Wala siyang pakialam. Yan po ang problema iba sa atin. Ako sumusunod ako sa Diyos. Eh, pinayagan ka ng Diyos maging janitor muna. Janitor, hindi sa Lord ito, hindi sa Lord. Kasi sa Lord dapat manager ako eh. Yan ang problema. Hindi pwede. Kung sa kayo, ano sabi niya? Sige, dito ko sa likuran. Siya pa nagsabi. Punta ako sa bukid at
mamumulot ako. Pag sinabi mamumulot, talaga abangan mo lang, nahuhulog doon sa likuran. Kaya likuran siya. At sino man papayag. Kung sino pa yung papayag, ha? Next. Sumagot si Naomi, ikaw ang bahala, anak. Kaya si Ruth ay nagpunta sa bukid at namulot ng mga uhay kasunod ng mga gumagapas. Nasa likod na naman siya. Sunod lang siya na sunod eh. Take note the word sunod. Pirmi kayong susunod. Saan? Doon sa pag-asa mo. Next. Nagkataon napuntahan niya ay ang bukid ni Boaz. Isang kamag-anak ni Elimelech na napakayaman at iginagalang sa kanilang bayan. Ang sabi rito, nagkataon. Hindi po nagkataon yan. Diyan yung makikita mga kapatid. Si Ruth po, nung mapangasawa pa lang, kung sino man sa dalawa sa anak ni Elimelech, alam na ng Lord kung anong puso ni Ruth. Kaya si Ruth, alam ko, pinili na ng Lord para mapangasawa na isa ni Elimelech at yun ang susunod talaga dito kay Ruth. Kaya itong sabi nagkataon, hindi nagkataon. Doon siya dinirect ng Lord. Tatandaan ninyo, pag umaasa ka sa Diyos, ang Lord ang magdadirect sa'yo. Kaya lamisan, hindi mo magugustuhan yung direksyon. Parang ang direksyon, pambihira to, tagapulot lang ako dito. Yun ang direksyon. Sunod ka lang. Pero hindi mo alam, dinadirect ka na ng ating Lord. Now, sumunod sa likuran, na yun ang guidance ng Lord sa chapter 2, 8-9. Ito na sabi ka noon. Nilapitan ni Boaz si Ruth at kinausap, anak. For information, si Boaz po is about 45 to 50 years old. Si Ruth, kung di ako nagkamali, mga 20 plus siya, 27, 28, mga ganun po siya. Huwag ka na pupunta sa ibang bukid, ha? Dito ka na lamang mamulot, kasama ng aking mga manggagawang babae. Verse 9. Tignan mo kung saan sila gumagapas. At sumunod ka. Ayun na naman, sumunod ka. Sinabi ko na sa mga tauhan ko na huwag kang gambalain. At kung ikaw ay nauuhaw, malaya kang uminom ng tubig mula sa aking banga. Sa banga ng mayaman. Walang ibang sila umiinom doon. Doon kayo inom sa aking banga. So dito pa lang nakikita nyo na yung divine favor nung sumusunod sa kanyang pag-asa. Nakukuha natin. Unti-unti ang ginagawa. Now, next verse. Naipagpatuloy niya ang pamumulot, pinagbili na ni Boaz ang mga manggagawa. Hayaan ninyo siyang mamulot. Kahit sa tabi ng mga binikis na uhay. Sa tabi na lang yun, hindi na nahuhulog. Hayaan mo siya. Huwag niyo siyang babawalan. Next. Maglaglag kayo ng mga uhay. Bisipin, lumalakad kayo, wala nalalaglag. Maglaglag ka na talaga. Kusain mo na. Mula sa bigkis para may mapulot siya. Grabe. Nakikita niyo yung pabor na ginagawa ng Lord. Kanya doon sa parting, imagine, dapat yung nahuhulog lang. Ito, hindi. Binili na yung manggagawa. Hoy, pag wala nahuhulog, kaya na maghulog ha. Ihulog mo na, pati sa ako, hulog mo na sa kanya. Hindi lang masabi siguro niya. Kasi kailangan may mapulot siya. Ibig sabihin, sunod siya. Why? Alam niya, yun ang pag-asa niya para makakain sila. At yun ang binigay na favor sa kanya ng Lord. Now, why? Sinundan niya yung pag-asa niya na kinatakutan ni Orpa sa kanyang binan. Yun ang kinatatakutan niya. Na ganun ang mangyari sa kanya. Ang result, okay, sa maghapon, nakakakain sila. Araw-araw nakakakain sila kasi ang Lord na ang nagsusupply na hindi niya alam. Pero hindi pa nasiyahan ng Lord. Anong ginawa ng Diyos? Sa Ruth 3, ginamit naman si Naomi. Then Naomi, her mother-in-law, said to her, my daughter, shall I not seek security for you, that it may be well with you? Okay, listen to me. Lalo kayong mga kabataan. Ibig sabihin ni Naomi, Ruth, siguro kailangan mag-asawa ka na. Pero kailangan security. Ang tignan natin. Pag mag-aasawa ka, yung secure talaga. Hindi lang masabi ni Naomi kung mag-aasawa ng mga tambay dyan. Ano sabi? Pag mag-aasawa, mga babae? Ano sinabi? Siya mismo nagsabi, security daw. Kasi nga, sinisecure niya talaga yung kabuhayan. Yan ang problema mga nag-aasawa ngayon. Kasama po yan pag mag-aasawa kayo. Alam niyo, nung araw natatandaan ko po Kasi may mga nag-asawa kong kapatid na babae.
Tatanungin ng tatay ko yan eh. Tatanungin siya sa nanliligaw. Ikaw ba kaya mong pakainin yung anak ko? Ikaw ba kaya mo siyang ibahay? Kaya mo siyang, kaya kang bumili ng bahay para sa kanya? Yun ang tanong. Kaya mo ba magpamilya? Yun ang tanong agad ng tatay ko ron. Ngayon wala na eh. I love you, kasal na. Diretso na sila. Ano nangyayari? Ayan. Nga. Pareho nakanganga. Ang tanong ba, hindi pinag-iisipan eh. Pinag-iisipan po yan mga kabataan. Bay, tignan po natin. Kasi tayo puro gwapo. Pakasal natin, gwapo. Pakasal natin, gwapo. Alam niyo yung gwapo, sa una lang po maganda yan. Talaga pag naglalakad ka, pan-display mo yan. Gwapo. Paano mo, gwapo talaga. Ganda ng tindig ng kasama ko. Bisa mo, Texas. No? Ganda talaga. Pag kayo nagugutom na, ayan na ngayon. Subukan mo, dali mo sa palengke. Sama mo si gwapo. O, gwapo. Magkano pa 1 kilo ng baboy? 450. 450? Gwapo asawa ko. Baka ipalo pa sa yung timbangan nun. Anong gwapo? Pakialam ko dyan. Ito na yung kwan nyo, yung kasera nyo. Hoy, magbayad na kayo. Panahon na ngayon, 5,000 ang bayad. Gwapo po asawa ko. Anong gwapo? Lumayas kayo, wala kayong bayad. Wala pong magagawa yung gwapo. Wala po. Ano sabi ni Naomi? Security. Gideon ang kailangan. Security. Nakita niyo kung pirme ko may security? Ibig sabihin, pag-iisipan mo, ito ba nangliligo na akin sa ko responsable beto? Ito ba'y kaya kong buhayin ito? Kasi aminin po natin, kahit ganong kagusto mo, pag dumating na yung oras, naghihirap na kayo. At wala kayong pambayad ng bahay. Wala kayong, ayan na, mag-iisip ka na, sana si Ganulo na pangasawa ko, sana si Ganulo na, ano sana? Wala na yan. Tapos na yan. Kanya yung pananaliligo, tignan mo na, security. So wala palang masama doon. Huwag naman baka, may pera ba to? Wala, baka walang pera to. Huwag naman ganun. Hindi ganun na ibig ko sabihin po. Ibig sabihin, titignan mo, ito ba yung responsable? Matatag ba hanap buhay nito? Matatag na hanap buhay, okay na yun. At nakita mo, responsable, bubuhayan ka talaga, hindi ka pababayaan. Yun ay ibig sabihin ng security po. Pero ito, matindi itong security nito. Sinasabi, matindi pa sa region to, matindi. Natatandaan mong sinabi ko sa iyo, noon na kamag-anak natin si Boaz, yung mayaman, Ruth, yung mayaman, mga manggagawa niya ang mga kasama mo sa bukid. Ngayon, makinig kang mabuti. Magpapagiik siya ng sebada mamayang gabi. Next. Kahit maligo ka, magpabango ka, at isuot mo ang pinakamaganda mong damit. Pagkatapos pumunta ka sa giikan at huwag mong ipaalam na naroon ka hanggang sa makakain at makainom si Boaz. Next. Tignan mo kung saan siya matutulog. Lumapit ka. Iangat mo ang takip ng kanyang paa. Kasi sila matulog, parang may kumot, tinataas nila. At mahiga ka sa may paanan niya. Sasabihin niya sa'yo, ang nararapat mong gawin. Yun po yung kaugalian nila. Next. Sumagot si Ruth, gagawin ko pong lahat ang inyong ayun na naman. Susunod po ako. Ano man yung sabihin ninyo. Bakit siya sumunod? Sinabi nung Pag-asa eh. Nasa kanya yung Pag-asa. Ikaw nagsabi, sunod! Nagpunta na nga si Ruth sa giikan upang isagawa ang lahat ng sinabi ng kanyang biyanan. Next. Masaya si Boaz, mataas kumain, uminom, maya-maya nahiga siya at natulog sa tabi ng bunton ng sebada. Marahan lumapit si Ruth, iniangat ang takip ng paa ni Boaz at nahiga sa paanan nito. Next. Nang magkahating gabi na, nagising si Boaz. Nagulat siya na makita may babae nakahiga sa paanan niya. Next. Sino ka? Tanong niya. Si Ruth po, ang inyong lingkod. Sagot ng babae. Isa kayong kamag-anak ng malapit, kaya dapat ninyo akong kalingain at pakasalan. Sumagot si Boaz, pagpalain ka ni Yahweh. Higit na kagandahan loob sa aming angkan ang ginawa mong ito kaysa sa ginawa mo sa iyong biyanan. Imagine that. Mas nagustuhan pa niya. Hindi ka naghanap ng isang lalaking bata. Hindi ka naghanap ng bata. Iba sa atin, 90 na hinahanap bata. Oh, God.
Tindi mo. At ito si Boaz na nagsabi, 50 pa lang ito, 45 pa lang eh. Mabuti, hindi ka naganap ng bata. Kung tutusin, bata-bata pa rin siya eh. Hindi, kasi maraming kabataan doon, mga magagandang lalaki siguro, pero hindi tinignan ni Ruth yun. Anong gwapo-gwapo? Dito ko, ipanatag mo yung loob. Naalaman ng buong bayan na isa kang mabuting babae. Gagawin ko ang lahat na sinabi mo. Next verse. Totoo ngang ako'y malapit ninyong kamag-anak at may tungkulin sa iyo. Ngunit, may isa pa na mas malapit na kamag-anak kaysa sa akin. Next verse. Dito ka muna hanggang madaling araw. Bukas ang umaga, aalamin natin kung pakakasalan ka ng lalaking sinasabi ko. Kung hindi, pinangangako ko kay Yahweh, ang buhay na Diyos na gagampanan ko, ang tungkulin ito, matulog ka na muna ngayon. So, anong nangyari po? Yung isang malapit na kamag-anak niya, kinausap ni Boaz. Ang sabi niya, insan, yung pisan mo, si Elimelech, yung asawa, alam mo naman, namatay na yung si Elimelech. Nakasanlayan ko nito, kailan tubusin ito. Sabi ko, sige, ako tutubos. Sabi niya gano'n, yung mas malapit. Sige, tutubusin ko. Kaya lang, pakakasalan mo to si Ruth. Pag gano'n, pag pinakasalan ko yan, tutubusin ko yun, parang tinubos ko lang yun, nawala yung pera ko. Sabi niya gano'n. Parang, kasi pag tubos mo, bibigay niya uli kay Ruth, kay Naomi. Bibigay niya rin sa asawa nung namatay. Kanya bali wala yung binayad niya. Ano sabi niya? Ayoko, ikaw na lang magpakasal dyan. Ano sabi niya ganun. So ayaw niya. Pumayag si Boaz ngayon. Doon makikita eh. Kung tutuusin po, dapat yun talaga. At gusto rin mag-asawa siguro at bata ito, mapapangasal, pero tinanggihan niya. Why? May nakalaan kay Ruth. May nakalaan. At si Boaz ang nakalaan sa kanya. Siya 27, maaaring 45 si Boaz, pero sige, iminat siya ng Lord dito. In other words, ang ginawa niya, sumunod siya. Ngayon, yung pinakamalapit na pinsan, umayaw, si Boaz ngayon ang pumalit. At ang nangyari, ano sinabi? Next verse 13, so Boaz took Ruth and she became his wife, and when he went into her, the Lord gave her conception and she bore a son. Nagkaanak sila ngayon. Verse 17, so also neighbor woman gave him a name, saying there is a son born to Naomi, and they called his name Obed. He is the father of Jesse, the father of David. Ano ibig sabihin nun? Sinundan niya yung pag-asa niya. Nila magbenan, kundi yung pag-asa ng buong mundo, sinundan nila. Alam niyo kung bakit? Sapag magmula po dito kay Obed, ang naging anak niya, si Jesse, naging anak niya si David. Si David po ang pinaka-lineage po ni Jesus Christ, ang pag-asa ng buong mundo. Oh yes. Sometimes, mahirap sumunod sa pag-aasa pag nangyayari sa buhay mo, parang hindi mo makita yung pag-asa katulad ni Naomi. Hindi makita yung pag-asa sa buhay. Pero, dyan natin makikita po na pag sinundan po natin yung inaasahan natin, napakaganda po. Tulad na nangyayari sa mga Kristiyano ngayon na sabihin natin na maraming tulad ni Naomi na dumadanas sa ibang klase ng pagsubok. Alam ko, iba sa inyo sa sakit, may pagsubok pa kayo nanonood sa television po. Iba sa inyo nasa finances ang pagsubok. Iba po, iba sa emotion ang pagsubok. Pero wag yan ang tignan mo. Yung nasa loob mo, ang tignan mo. Kay Naomi, kasama niya. Sa atin, nasa atin yung pag-asa. Nasa atin mismo. Ang Lord nasa atin mismo. Kaya yun na sundan mo. Dahil yun na magbabago na sitwasyon ng buhay mo. Look at your hope and not your fear. Hindi katulad po ni Orpa, mga din yung tinignan niya. Dapat sa atin po, kahit ano nangyayari sa iyo, wag kang mawala ng pag-asa. Wag mong tignan yung nangyayari sa iyo. Kung may sakit ka, huwag mong tignan yung itsura mo. Kung may bukol na umutumo, huwag mong tignan yung bukol. Ang tignan mo yung nasa iyo. Si Jesus Christ nasa iyo. Hindi ko naman nakikita eh. Yes, pero ito nakikita mo, nababasa mo to. Kahit saan pumunta to, sunod ka rito. Ito pag-asa mo. Yan ang pag-asa mo, saan ka pumunta. May sakit ka, ito pag-asa mo. Naghihirap ka, ito pag-asa mo. Emotional problem, ito pag-asa mo. Ano man ang pag-asa mo, sunod ka rito. Sunod ka lang na sumunod. At ang Diyos ang bahala sa'yo. Ang Diyos ang magtataas sa'yo. Ang Diyos ang magpapagaling sa'yo. Ang Diyos ang magbibigay ng gabay sa'yo. Ang Diyos ang magbe-bless sa'yo. Ang Diyos ang pag-asa natin lahat. Praise the Lord! Praise the Lord! Nasa atin na ang pag-asa. Huwag na natin pawalan. Nandirito na. Maniwala ka lang. At huwag lang tignan si Naomi.
Ang tignan mo, yung kasama ni Naomi na nasa atin ngayon, ang Diyos na buhay na nasa atin lahat ngayon. Yun ang tignan mo. At alam niyo, kung totoo siya, akala ni Orpah wise siya. Kasi sa Ruth 1:6, sinabi ganon. Then she arose with her daughter-in-law that she might return from the country of Moab, for she had heard the country of Moab that the Lord had visited people and giving them bread. Ang tinignan ni Orpah yung bread na kinakain. Ang tinignan ni Ruth, hindi lang yung bread na kinakain, yung bread of life ang tinignan ni Ruth. At yun ang nakuha niya. Nakuha na yung bread na pagkain, nakuha pa yung bread na eternal life ang nakuha po niya. At naggamit pa siya para siyang gagamitin para iligtas ang buong mundo. Ganun katindi pag ang tinitingnan mo, sinusundan mo, yung pag-asa mo. Kanya kung nasaan man, saan man yung pag-asa ng gawain ng Lord, sunod ka. Asa salita ng Lord, sunod ka. Dahil aaminin tayo, yan lang ang pag-asa po natin, wala nang iba. Ano man ang dinadala mo, ano man ang problema mo, ano man ang kabigatan mo, isa lang ang pag-asa mo. Si Jesus Christ ang pag-asa mo. Si Jesus ang pag-asa mo. Wala nang iba. Jesus Christ is the hope of the nation. Jesus Christ is the hope of the world. Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ. Everybody shout amen. Come on, let's clap our hands to the Lord. Please. Congregation, please. Pati kayo lahat na nanonood ngayon. Magmula sa araw na ito, do not follow your fear, but instead follow your hope. God is fighting for us. God
Ang lahat po at nabuhay, muli ang pag-asa ay sumigaw ng Hallelujah! Praise the Lord. Salamat po sa ating Panginoon sa napakagandang message na muli talagang nagpalakas po sa bawat isa po sa atin sa pamamagitan po ng ating beloved Bishop na walang sawa na ginagamit po ng ating Panginoon every Sunday. So always remember to follow and look at your hope instead of your fears. Permindong po tayo sa pag-asa po natin, tumingin, yun po sundan po natin. But meanwhile, sa lahat po na amin po mga first-time guests at sa mga first-time viewers po namin, so allow me to share with you a few minutes regarding po sa gospel ng ating Panginoon. So alam niyo po sa mga bisita po na nandito, kung minsan kung titignan natin, marami po sa ating po mga fears, it seems like bigger than we can imagine. Minsan parang iniisip natin ang hirap mapagtagumpayan, para nakakawala ng pag-asa. But you know what? Kanina binanggit ng ating beloved Bishop, isa lang pong pag-asa natin. That is by accepting Jesus in your life and by believing in His gospel for you to be saved. Yan po ang pinaka-importante po sa lahat. So please listen to me sa lahat ng mga bisita po na nandito, ganyan sa mga first-time viewers. Pag sinabi po natin kaligtasan o salvation, nasabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith. So malinaw po na sinabi na data that we are saved by grace through faith. Kaya na po ang tanong, saan po tayo mananampalataya at maniniwala? Yan po ang question. It is found in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. It is about the death of Christ, the burial of Jesus Christ, and the resurrection of Jesus Christ na kailangan po natin sampalatayanan at paniwalaan. Yan po yung tinatawag na gospel. Yung pong death, burial, and resurrection ay kailangan maniwala po tayo at sampalatayanan po natin. Kaya alam po ang tanong, is believing enough? Pag tayo po ba'y naniwala, nanampalataya, tapos na, wala na tayong gagawin. Ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 17 sa bandang baba po ng talata, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katatapusan? Ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? So sa madali sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Hindi po tayo matatapos sa pananampalataya at paniniwala lang, but rather, kailangan ito po ilakipan po natin ng pagsunod. Pag ikaw naniwala, nanampalataya, kailangan sundin po natin yung gospel. Kaya lang, ang tanong, how will you obey the gospel? It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. Una-una, we need to repent. Tayo po'y magsisisi po ng ating mga kasalanan. We're going to ask for forgiveness. We're going to confess our sins. At naniniwala ko, kahit ang dami mong nagawang kasalanan sa Panginoon, ang dami mong kapalpakan, sabihin na natin, ikaw na yung pinakamasamang tao sa balat ng lupa. But for as long as makita ng Panginoon yung puso mo, nandun yung genuine repentance, believe me, the Lord is willing and able to forgive your sins. Patatawarin at patatawarin ka ng ating Panginoon. Basta nandun yung taos-puso ng pagsisisi po sa atin. Yan po yung unang-unang step. We need to repent at dyan din po papasok yung pong death to sin. Now, second is we need to be baptized in the name of Jesus Christ. So tayo naman po ibabautismon sa tubig. So ilulubog po tayo sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. At nasabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore, we were buried with Him through baptism unto death. Ulin ko, therefore, we were buried with Him through baptism into death. So sa madalit sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why? Dahil para bagang inililibing naman po natin yung ating pong mga kasalanan, kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. Yan po yung pangalawang step. Kailangan tayo po magbautismo po sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. Now, pangatlo is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Diyan naman po papasok yung ating transformation, yung ating pong regeneration. Sa madalit sabi tayo, mababago na po. Aminin nyo man hindi, lahat tayo may kahinaan. Ang hirap po magbago sa ating po mga sarili lang. Pero pag nasa iyo ang kaloob ng Espiritu Santo, yan po yung tutulong po sa atin para mapagtagumpayan yung lahat po ng ating pong mga kahinaan. At yan din po yung magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban ng ating Panginoon. So ito pong tatlong bagay na ito kailangan maganap po sa buhay po natin. Unang-una, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit, and that is what we call the good news, and that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat po ng bisita po na nandito, ganyan po sa lahat po ng first time viewers po namin, pwede po ba na itaas po ninyo yung dalawang kamay bilang tanda ng pagsuko sa ating Panginoon? Yuko po ninyo yung mga ulo, pigit po ninyo yung mga mata, and please repeat after me with this prayer. At tayo po, pag-pray po natin yung mga bisita po natin.
Panginoong Hesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos na aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So yan po yung first step. Para sa pangalawang step po, andyan po yung mga telephone numbers po natin. Sa baba po ng mga screens po ninyo, pwede po kayong tumawag dyan para makapagpaschedule po tayo ng water baptism. Or otherwise, pwede po kayo mag-message po sa ating mong FB page. So meanwhile, here's our beloved Pastor Norman for the additional message and benediction. So once again, God bless every one of you, and to God be all the glory. Amen. Praise God. Salamat Pastor Lud sa walang sawang pag-share ng Gospel of Salvation. Patuloy po natin ipag-pray ng mga bisita natin na tumanggap kay Lord at mabautismohan po sila. Meanwhile, tayo po ay dadako sa ating pong offertory. Hebrews chapter 13 verse 16. But do not forget to do good and to share, for with such sacrifices, God is well pleased. Hindi po ba si Enoch po ay meron pong testimony na nilugod niya ang ating Panginoon. So, para po sa atin na gusto nating lugurin ang ating Panginoon, isa po sa nakakalugod sa Panginoon na tayo po yung nagbibigay, tumutulong. Yan po yung tinatawag yung sacrifice. Sabi, huwag nating kaliligtaan yan na do good and to share. Dahil ang sacrifice na yan ay nalulugod ang ating Panginoon. Alright po, dadak po tayo sa announcement. For complete details of our online giving, please refer to the ways and means to give dyan po sa ating ABP. Maraming salamat din po sa mga kapatiran walang sawang sumusuporta sa ating mga gawain. Please block your schedule for our next congregational fasting happening on December 16, Saturday, 9 a.m. at Star Mall EDSA Show Trade Hall. Ngayon. Alright po, purihin po ang ating Panginoon. Napakaganda pong topic ang pinagkaloob sa atin ng ating Diyos through our beloved Bishop. Everybody say, salamat mahal na Bishop. Alam po ninyo, sa ngayon po, napapanahon po, ay hindi po pag-asa, kundi pagkatakot. Gusto ng Lord na i-follow natin ang pag-asa at alisin natin ang takot. Wala po mangyayari sa atin kung puro takot tayo. Tingnan niyo po si Naomi. Dapat talaga matakot siya kasi umalis siya sa bansa niya punong-puno. Then babalik siya sa bansa niyang walang-wala. Meaning, was out. Pero wag tayong matakot kasi meron po tayong Diyos na nakakakita kung anong paraan ang gagawin niya. Amen? Hindi ka papabayaan ng Diyos. Nakita niyo sino binigay ng Lord kay Naomi? Si Ruth. Si Ruth ay pinagpala ng ating. Tiyak merong ibibigay. Sabi mo sa katabi mo, tiyak may ibibigay sa'yo. Yung merong malaking pag-asa para labanan mo yung takot. Amen? Tumayo po tayo at magbigay po tayo sa Panginoon ang pangwakas ng panalangin. Let us all stand up and bow our heads. Father in heaven, you are so good, you are so great. Maraming salamat po sa mga salita mong ipinunla sa aming puso't kaisipan. Alam po namin, Lord, napapanahon po ito sapagkat karamihan po sa amin ay madaling matakot. Nawawala na po ng pag-asa. Halos mamatay na ang pananampalataya. Ngunit ngayon, kami po ay tahasa mong sinaway na hindi kami dapat mawalan ng pag-asa. Katulad ni Ruth, Lord. Was out siya. Hindi rin niya alam kung saan siya kukuha ng kakainin. Ngunit salamat kay Ruth na kung saan naging sunod-sunuran sa kanya. At sinundan ng pag-asa, hindi po ang takot.
Salamat sa iyo, O Diyos. Iunat mo yung mapagpalang kamay sa inyong mga anak na nandirito kung paano kumikilos ang mga mananampalataya nung araw, ang mga tao, ang mga heroes of faith, Panginoon, na pinapakilala mo sa amin. Ganon din ang gawin mo po sa amin upang mapagtagumpayan po namin ang mga bagay na wala na kaming pag-asa, Lord. Talikdan namin ang lahat ng kasalanan. Ang fear ay kasalanan. Ang gusto mo, Lord, tumaas ang aming hope sapagkat pag na kay Kristo ka, laging may pag-asa. Pagpalain mo po at basbasan ng iyong mga anak. Pagpalain mo mga kaisipan. Huwag mo pabayaan na ma-deceive ng kaaway. Pagpalain mo rin ang buong katauhan. Huwag mo pabaya, Panginoon, sa mga deadly diseases. Bigyan mo ng proteksyon, O Diyos, sa lahat ng gawa ng kaaway. Ganon din po ang kabuhayan, Lord. I-boost mo masagana ang pagpapala. Dahil alam po namin na tinawag mo kami hindi para parusahan. Tinawag mo kami para kami po ay maalwan sa aming mga buhay at tulungan kami. Ganon din po, Ama, pinapanalangin po namin ang aming bansa. Tulungan mo po na magkaroon ng katalinuhan ang mga leaders namin upang ma-maintain ang peace and order sa aming bayan. Ganon din po, O Diyos, dalangin po namin, Lord, ang gawain ito ay lumagana po sa kapulungan ng aming bansa. Marami pa kami mga taong madala sa inyong harapan upang sa ganon, Lord, yung mga natatakot, nawawalan ng pag-asa ay magkaroon ng pag-asa. Tinataas din namin sa iyong bansang Israel, Lord. Bigyan mo siya ng kapayapaan. Bigyan mo ng kapayapaan ang lahat ng mga bansa sa mundo, lalong-lalo na po yung mga may gera sa ngayon. Sa iyo po lahat ng kapurihan. Ingatan mo po ang bawat isa sa pag-uwi. In Jesus' name we pray. And everybody say Amen. Amen. The Lord bless and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. Lift up His countenance upon you and give you peace. God bless you, and to God be the glory. A blessed day to all brethren. Let us pay attention to these important reminders. For online giving and Bible study offerings, you may refer to the details being flashed on the screen. Kung nais niyo pong magpa-schedule ng baptism and one-on-one online counseling via Zoom, you can call us via the contact numbers flashed on the screen and send a message on our Facebook page. Let's continue to support our church. We are excited to announce these church updates. Never miss our on-site worship service at Star Mall Edsa Shaw Trade Hall, Level 3. You can choose among the 3 time slots: 10 a.m. to 11:30 a.m., 1:30 p.m. to 3 p.m., 4:30 p.m. to 6 p.m. Don't forget to invite your loved ones and friends. Don't miss these events before we end this year. Calling all main church servants for teaching and extension church pastors. Catch the last teachers training seminar for the year, happening tomorrow, December 11, 7:30 p.m. via Zoom. Take part at our SFD Thanksgiving special, Tanong Ko, Sagot Nyo, on December 12, 7 p.m. via an exclusive YouTube link. Don't forget to review your notes from our worship service, General Bible Study, and SFD for a chance to win exciting prizes. Also, make sure to tune in to our last My God Connection for the year on December 11 and 15, Monday and Friday at 3 p.m., as well as our last General Bible Study on December 14, Thursday at 7 p.m. Be spiritually fortified at our next congregational fasting on December 16, Saturday, 9 a.m. at Star Mall Edsa Shaw Trade Hall. See you at our Servants Force Thanksgiving Night on December 20, Wednesday, 7 p.m. at UP Ang Bahay ng Alumni. Celebrate Christmas with us at our Pasko sa Atin on December 24, Sunday, 9 a.m. at Cuneta Astrodome. Please bring groceries worth 300 pesos as our gift giving to our brethren. Let's also share the love because we are having a Pasko sa Atin toy and clothing drive for the kids in church. You may donate toys and clothes on our drop box located at Star Mall Trade Hall entrance every Sunday. Let's gather as one at our Salu-Salubong 2024 on December 31, Sunday, 9 a.m. at Cuneta Astrodome. Good news! This is your chance to join the Servants Force, calling all those with God-given gifts and skills. We are looking for passionate individuals who will be part of the worship team, Cat Prod,
and Service Operations Ministries. For worship team, we need vocals and band such as electric or acoustic guitarist, bassist, keyboardist, and drummer. For CatProd, we need new addition to the C-Cube, video team, multimedia and graphics services team, audio, and tech support. The service ops is also in need of Bethesdan, Gideon, and comrades. Those who want to join must have completed one of C Books 1 and 2 as a basic requirement. Scan the QR code or fill out the ministry form found on our website. The Servants Force Department will get in touch with you after successfully submitting the form. Sign up now. IDO for Music is now on Spotify, Apple Music, YouTube Music, Deezer, Amazon Music, and other digital platforms. You can also start using IDO for Songs on your Facebook and Instagram stories and reels and TikTok videos. Our church merchandise are up for grabs. Our very own calling card and newest sticker designs are available for purchase. We encourage you to visit our church kiosk located at the entrance to purchase. You can also contact us via our Facebook page or the numbers flashed on the screen to order. Those who wait upon the Lord shall renew their strength. The answer to your prayer is on the way. My God is on time, is never late, never too early. I believe He is all powerful, merciful, He's almighty. So I shouldn't worry. Walk by faith, 'cause God is never late. We believe you, Lord. Sing, are you waiting? Are you waiting for a miracle when you pray in Jesus' name? Just remember, He's faithful. He will never, ever change. Are you restless, being shaken when you start to doubt again? Just remember what He did before. He can do it all over again. Wait on you, Lord. Those who wait upon the Lord shall renew their strength. The answer to your prayer.